Natalo nga po mga idol ang Dallas Mavericks sa kanilang second game sa Summer League laban sa Spurs. 76-69 na siyang nagpabagsak sa kanilang record sa 1-1. Pero sa kabila niyan, meron rin naman nga pong magandang nangyari sa team, kagaya ng ginawang revenge game dito ni Cooper Flagg na naipakita na sa wakas ang kanyang tunay na talento sa pagtatala niya ng 31 points, 4 rebounds sa kanyang 10 out of 21 shooting at 3 out of 9 naman sa 3-point line sa loob ng 31 minutes. Makalipas ang ilang araw, mula nang magkaroon siya ng malamang performance, sa wakas nakabawi na rin naman ito at ipinakita ang kanyang tunay na laro. Kaya medyo tumahimik nga ngayon ang mga haters na nagsasabi sa kanya noon na isa nga siyang overrated na first overall pick. Nangangahulugan rin naman ito, kinailangan lang naman talaga niyang makapag-adapt sa pisikalan sa NBA at inaasahan na kapag nagawa niyan, mas lalo pang tataas ang kanyang produksyon sa Dallas Mavericks. Samantala, sa unang pagkakataon simula nang umingay ang trade ni LeBron James sa social media, nagpakita nga ito sa Summer League laban ng Lakers at Pelicans upang suportahan ang anak na si Bronny James. Kasabay niyan, inimbitahan nga siya ng mismong ESPN sa broadcast para pag-usapan ang mga nagsilabasang rumors patungkol sa kanya. Ngunit tinanggihan nga nito ng harap-harapan gayong ayaw niyang dagdagan pa ang dramang ginagawa ngayon ng mga analyst. Ayon sa malapit kay LeBron, mas nakafocus nga ito sa magiging kampanya ng Lakers next season. Kumpara last year, meron nga pong mas malakas na front court ang kasalukuyang lineup sa pagkakaroon ng tatlong sentro, DeAndre Ayton, Jackson Hayes at si Maxi Kleber na puro healthy ngayon. Magagamit nila ito para matapatan ang mga teams na merong malalaking lineup katulad ng Minnesota na siyang nag-eliminate sa kanila, kaya mas mataas ngayon ang kanilang tsansang makabawi at mag-compete sa titulo next season. Sa kabilang banda, para nga sa mga hindi nakakaalam, matapos nga pong magtamo ang kapatid ni Giannis na si Thanasis Antetokounmpo ng Achilles injury noong May 2024, napilitan ng Milwaukee Bucks na hindi siya panatilihin sa team at bigyan ng kontrata. Kaya nanatili nga itong free agent hang isang taon. Pero sa kabila niyan, hindi pa rin naman ito tumigil na suportahan ang kanyang kapatid na si Giannis at ang Milwaukee Bucks. Tinagurian pa nga siya ng team bilang lucky charm since sa tuwing nanunood ito, nananalo sila. At makalipas ang mahigit isang taon na pagre-recover ni Thanasis, pinayagan na nga itong makapaglarong muli kung saan balak siyang bumalik o balak niyang bumalik sa Milwaukee na willing rin naman bigyan siya ng bagong kontrata. Ayon sa source, kung sakali nga pong manatili si Giannis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks, hindi nga po magdadalawang isip ang front office na bigyan ito ng bagong kontrata ang kapatid na si Thanasis Antetokounmpo para kay Giannis Antetokounmpo.